Isinagawa ng Senate Committee on Finance nitong Martes ang pagdinig kasama ang civil society organization na tinalakay ang ilang panukala para mapatatag ang proseso ng national budget, gayon din ang budgetary priorities para sa General Appropriations Act 2026. Layon nitong ipaintindi sa publiko ang budget general concepts at priority programs ng gobyerno para sa transparency at public awareness. Pahayag ni Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian, the end goal is to let people understand the process itself and let people understand the budget itself. No? Iba yung budget itself, madugo ang budget itself. It's a very technical process. The document is also very technical, but it's also our responsibility, especially Congress and the Senate, to let people understand the technicalities so that they can participate. It's very difficult to participate if you don't understand. No? Ito ay kasunod ng planong pagsasapubliko ng bicameral hearing upang maiwasan ang irregularidad sa gitna ng mga anomalya sa umano'y insertion sa bilyong pisong 2025 budget. Kaugnay nito ay ilan sa mga tinalakay ay ang concern sa benepisyo ng mga guro, issues sa education and job alignment, pagpapatayo ng mga silid-aralan, pagpapalawig ng public transport supply at paglalagay ng panibagong bike lanes. Bukod dito ay binanggit din sa pagdinig ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps at ang PhilHealth System bilang mga modelo ng transparent, rules-based na mga programa na naghahatid ng tulong sa mga mamamayan na walang pakialam sa politika. Ayon kay Roundtable for Inclusive Development Co-Convener Adolfo Montesa, ang 4Ps at PhilHealth ay hindi tulad ng mga programang umaasa sa mga guarantee letter o referral mula sa mga mambabatas, kundi nagbibigay ito ng mga benepisyo sa citizen entitlement na tinitiyak ang pantay na access sa tulong sa edukasyon, pangangalaga sa kalusugan at panlipunang proteksyon. Dagdag pa ni Montesa na ang pagpapalakas ng mga ganitong uri ng mga programa ay magbabawas ng political dependency upang maging patas ang paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno. Sinang-ayunan naman ito ni Gatchalian na ang mga serbisyo sa publiko ay dapat na ituring bilang isang karapatan at hindi isang pabor mula sa mga politiko. Sa pagtatapos ng pagdinig, tiniyak ng Senador na isa sa alang-alang ng komite ang mga rekomendasyong ito sa pagrepaso sa 2026 GAA, partikular na ang pagpapanatiling insulated ng mga programa mula sa kontrol sa politika. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.